So, yan. Nandito tayo ngayon sa Photoshop. Sa Adobe Photoshop muna tayo. May image tayo dyan ni Son Goku. I-click natin yung fill layer dyan sa baba. Piliin natin threshold. Tapos, yan dyan. Pwede natin i-adjust ngayon yung darkness or lightness ng color. So, gagawin natin mas dark para mabuwasan yung detalye. Dahil nga, ang goal lang naman natin ay at least 2 to 3 colors or 4 colors para madaling gawing cutout na sticker sa CorelDRAW. So, pag okay na, click natin yon para ma-hide or maitago yung window. Then, pwede na natin siyang i-save as JPEG. Kasi kailangan natin siyang dalhin sa CorelDRAW. So, save as JPEG. Okay, save lang natin siya muna. At ngayon, Control O. Pindutin natin sa keyboard. Ayan, so nagsisave pa siya sa JPEG. Pagkatapos, i-open natin siya. So, pinindot lang sa keyboard, Control O for open. Tapos, hanapin natin yung Goku. Tapos, i-click and drag lang natin gamit yung mouse papunta sa CorelDRAW. Pagka nadala na sa CorelDRAW, gagawin natin siyang vector or yung may mga paths. Kasi sa Photoshop, puro pixels lang eh. So, pwesto muna natin. Right click sa mouse, click natin ang trace bitmap at line art. So automatic yan, magte-trace siya ng image. Hindi na natin kailangan i-trace ng manual or mano-mano. I-trace gamit yung ibang tools kamukha ng pen tool. Pagka line art, ang kinlik natin sa trace bitmap, automatic gagawa na niya ng paths. Ayan, so makita nyo, ginagawa na niya ng paths yung image ni Son Goku. Ayun, so meron siyang mga linya. Okay, click OK. Then, paghiwalay natin, iusog natin yung mga paths. Yun yung group of 45 objects na makikita nyo sa Object Manager sa kanan. Ayan. So, meron siyang version ng vector. Ngayon, kung mapansin nyo, yung group of 45 objects, ibig sabihin, 45 yung hiwa-hiwalay na lines na magkakasama. So, kailangan natin yung gawing isa lang. So, yan group natin, lumitaw na lahat ngayon ng objects at i-click natin yung weld. Yun yung kinlik sa taas. Weld tool. So, naging kulay white siya kaya nawala. Click natin sa view. Hindi yan, sa view. At click sa wireframe. Lilitaw ngayon yung paths. So, nakita nyo ngayon, yan yung wireframe ng object. So, ang goal natin ngayon ay pagsama-samahin yung magiging magkakamukha ng kulay, kailangan natin yung i-combine. So, balik na natin sa normal view. Okay? At ngayon, pag-ihiwalay natin yan. So, right-click sa mouse, then break curve apart. So, magkakahiwalay na siya. Wireframe ulit para makita natin yung mga paths. So, lahat yan kulay black dahil galing yan sa isang kulay lang. Kahit binrake curve apart, kulay black pa rin lahat. So, ang gagawin natin yan, pagsasama-samahin natin yung mga curves na dapat ay magkakamukha ng kulay. Or dun siya sa kulay na yun na bibilang para mabuo yung shape. So, yan, chine-check ko lang ngayon dyan kung anong object ang kasama nung nasa labas. So, kinlik ko yung labas. Kinat ko gamit ang Control X. At tinitingnan ko ano yung mga kasama at yung mga dapat ihiwalay doon. So, kung mapansin nyo, yung lang labas na trace ni Son Goku ang kasama. Pero dapat kasama pa yung sa may buhok niya. Kasi kulay black din yun. Ito naman sa may mukha, tinitingnan ko ngayon kung anong part yung magiging kasama sa mukha. Yun sa may likod naman niya na yung nabaston, tinanggal ko na yung detalye na yun para mas simple. Hina-highlight ko lang, click and drag, then delete sa keyboard.
Okay, so tinitingnan ko lang mabuti kung ano yung mga dapat pagsamasamahin. Kailangan pag nagle-layout ng ganyan kasi alam nyo kung ano yung dapat kalabasan or may idea na kayo para alam nyo kung ano yung mga pagsasamasamahin. So, inuna ko yung braso. So, i-highlight lang yung braso, click and drag lang kung hanggang saan na masasakop lang dapat. Kailangan walang ibang masakop na object kahit maliit kasi masasama yon. Ngayon, i-click ko lang, ipipindutin ko lang sa keyboard yung Control L at nag-combine na siya. Kung makita nyo, naging isang curve na lang. Kukulayin ko lang ng yellow para madaling tandaan. Okay, at highlight ko ulit yung sa kabilang braso. Yung mga objects naman dun ngayon, i-combine ko din. At isasama ko na dun sa nauna, sa kabilang braso. Combine. At parehas na siyang magiging kulay yellow. Ngayon, ginawa kong normal view ulit or enhanced view. Nasa ilalim pa siya nung isang layer na kulay black kaya hindi makita yung kulay dilaw na curve. Yun yung braso. I-click and drag natin ngayon papunta sa taas para lumitaw. So, i-click nyo lang. Isang click lang, habang naka-click, ihihilahin natin papunta sa taas. Ayan. So, kailangan pag lumitaw na yung ganong sign, okay na yun. Bibitawan na yung mouse at nandun na siya nakapwesto sa ibabaw. So, kanina napapatungan siya ng kulay black kaya hindi siya lumilitaw. Balik natin sa wireframe. Highlight natin yung parang medyas niya. Gawin nating white. Then, ayan, pagsamahin natin, pinagtabi. Then, combine. Pinindot ulit Control L para mag-combine. Enhanced view ulit tayo. So, ayan na, meron siyang braso at medyas. Kulang na lang ay yung muka at yung tenga. So, highlight ko yung badge, yung parang sulat sa damit ni Son Goku. At kinombine ko. So, isang curve na lang siya. At ginawa kong kulay white. Ngayon naman, mula sa labas, i-highlight ko naman yung muka at yung tenga ni Son Goku. So, kung ano lang yung dapat masakop, yun lang ang dapat makumpleto sa highlight ng mouse. So, ayan, highlight ko na ngayon yung muka. Combine. So, naging isang curve lang siya. Pagsasamahin natin dun sa dilaw. Combine din para maging kulay dilaw na parehas. Ayan, enhanced view. Makita nyo. May kulay na yung balat ng muka at ng braso at ng tenga pati ng dibdib. Yung badge naman, kulay white din. So, ilalagay natin sa taas para makita. Kasi natatakpan siya kanina. At, ayan, nasa wireframe view tayo. Highlight natin yung part na to sa may gilid ng ulo niya. Kasi kasama yan dapat dun sa kulay black. Pero hindi pa natin na i-combine. Kaya hindi siya lumilitaw. Ayan. Kung mapansin yun, hindi siya lumilitaw yung sa may balikat. Saka sa may buhok. So, combine lang natin. Highlight ulit. Click and drag. Gamit yung mouse. Okay, so pag na-select na, kinumbine natin yung tatlong yon at i-click natin kasama yung isang kulay black. Kailangan sakto dun sa line yung pagkaka-click para ma-select. At i-combine ulit natin gamit ang Control L. Okay, so yan. Lumitaw na yung balikat niya. Tsaka yung sa may part na buhok. Bali, ang nangyari doon, sumama yung curve na yon dun sa labas na curve kanina. Kaya para siyang nabutas. Kumbaga yung white background lang yun ng layer nung Corel Draw. Yan, so, sinusubukan natin gawing pula para malaman natin kung ano yung babagay na kulay sa damit ni Son Goku.
So, kadalasan, ang kulay ng buhok ng damit ni Son Goku ay black. So, ay red. Red pala. So, ititrace natin yung part ng damit lang. Para mas lumutang yung damit ni Son Goku. So, mula dyan sa may leeg, gagamit tayo ng pen tool. So, dapat marunong na kayong gumamit ng pen tool pagka pinag-aralan yung gumawa ng anime sa CorelDRAW. Kasi gagamitin yung pen tool para makapag-trace. Ayan. Kung hindi nyo pa alam kung paano gumamit ng pen tool, kailangan panoorin nyo muna yung video ng paggamit ng pen tool para hindi kayo mahirapan intindihin yung gagawin sa video na to. So ngayon tinitrace na gamit yung pen tool. Okay lang yan kahit sobra yung pagkakatrace ng pen kasi nasa ilalim naman yung object na yan hindi naman yan lilitaw sa image. So tinitrace lang natin. Ang importante lang kung saan lilitaw yung image, dapat maayos yung pagkakatrace natin doon. Kamukha dito, zoom in natin para mas makita kung ano yung part na kung hanggang saan lang yung dapat i-trace. Yan kamukha niyan. So, babakatin natin. Okay lang sobra dun sa may braso kasi hindi naman kita yon dahil mapapatungan naman ng sticker na gagamitin sa ibabaw dun sa balat ng ni Son Goku. So, yan. Nandiyan na tayo sa may bandang pantalon. Diyan natin ipupwesto sa may ilalim ng medyas yung pagkakabakat ng pen dahil matatakpan naman siya ng kulay white. Okay, so malapit na tayong mabuo. Malapit na matapos yung pagkakabakat. Ayan, so nandiyan na tayo sa may pangalawang paa. Kasama din natin sa bakat yung wristband ni Son Goku. Ayan, so okay lang yung sobra sa braso dahil matatakpan naman. Katulad na sinabi ko kanina. Ayan, so pwede nang i-close yung pot. Pag pinagdugtong na yung start at yung end ng pot, automatic magsasarado na siya. Kinlik natin ngayon yung object habang nakapindot sa keyboard ng shift at na-select yung dalawa. Pindot natin yung intersect sa taas. Kaya nagkaroon ng bagong object. Yun ngayon yung kung saan nasama yung binakat natin kanina. Tsaka natin kinulay ng red. Yan. So humiwalay na yung kulay ng buhok niya dun sa kulay ng damit. So papalitan lang natin kulay. Click natin yung soba. Yung box na yon, double click. At yan. Pili lang tayo ng kulay na mas babagay kay Goku. So, kahit alin dyan sa may box na malaki, pwede natin gamitin. Then, click OK pag nakapag-decide ka na. At yan, okay na yung kulay niya. So, halos ang ginamit lang natin ay yung kulay ng balat, kulay red, black, at yung white para sa medyas, saka dun sa sulat sa damit niya.